Hello, hello. Umanda tayo sa ating... Hello, hello. Ihanda natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon para sa pagtatapos ng isang taon na naman. Bago tayo magsimula, ay dumako muna tayo sa ating panalangin. Tumayo tayong lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise be thy name. Glory. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagtatapos na naman ng 2024 po, Panginoon, sa inyong pagsama sa amin sa isang taon po, Panginoon. Nandyan lahat po, Panginoon, mga pagsubok, mga lahat po, Panginoon, higit sa lahat, mga pagpapala, pag-ingat, paggabay niyo sa amin lahat. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. At dalangin namin po, Panginoon, na sa darating na taon po, Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan, bigyan ng katagumpayan po, Panginoon. Bago sa lahat po, Panginoon, humihingi kami sa inyo ng kapatawaran kung ano man nagawa namin pagkakamali sa isip man, sa salita o sa gawa. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad niyo sa amin. Bagamat lagi kami nagkakamali, nagkakasala, nandiyan palagi yung pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, itinataas namin sa inyo po, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo sa huling pagsamba sa Disyembre ito po, Panginoon, sa taong ito. Samahan niyo kami po, Panginoon. Kalugdan po ninyo, Panginoon, ang aming pagdakila sa inyo, sa aming mga pagpupuri, pag-aawitan, higit sa lahat po, Panginoon, sa mga panalangin namin at sa pakikinig ng mensahe na nanggagaling sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At higit sa lahat po, Panginoon, tulungan niyo kami, hubugin niyo, Panginoon, ang aming spiritual life po, Panginoon. Tulungan niyo kami na maihanda sa inyong pagbabalik po, Panginoon, na kami karapat-dapat sa inyong harapan. Alam po namin po, Panginoon, na wala kaming madadala sa inyo, kundi ang aming puso po, Panginoon. Kaya ihanda niyo kami po, Panginoon. Tulungan niyo kami na mapagtagumpayan namin ang mundong ito na napakagulo, napakasalimuot po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung di niyo ipapahintulot po, Panginoon. Sa inyo lamang kami umaasa ng katugumpayan, sa inyo lamang kami umaasa ng lahat sa aming buhay. At sa oras na ito po, Panginoon, dalangin namin, nagabayan nyo ang music team po, Panginoon, para sa kanilang pag-aawitan po, Panginoon, na may mapapurihan namin kayo sa lahat ng aming gagawin sa Sunday service na ito. At dalangin namin, nagabayan kami ng banal na Espiritu upang sa gayon maunawaan namin ang inyong layunin sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita po, Panginoon. Tulungan niyo kami lahat po, Panginoon, na matanim sa aming mga puso ang inyong mga salita at iyon lamang po, Panginoon, ang aming hinahangad upang sa gayon po, Panginoon, kami maging matatag sa buhay espiritual namin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng isang mapagpalang umaga. Magandang umaga din po sa ating Panginoon. Isang taon na naman po ang nagdaan sa ating buhay. Dumaan man po tayo sa mga pagsubok, pero patuloy po ang pagpapala at biyaya sa ating buhay. Amen? Amen. Tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ngayong umaga, pasasalamatan natin ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah! Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan paman, hindi mo ako iiwan. Mga pangako mo, Panginoon, Mga pangako mo'y aking pangahawakan at ang iyong mga salita mo ay laging maaasahan. Salamat, O Diyos! O Diyos, sa iyong mga kabutihan, salamat. Biyaya mo'y nag-uumapaw, salamat. Tinubos ang aking kasalanan, salamat, O Jesus. Kay papuri
Salamat, Panginoon, sa iyong mga kabutihan sa aming buhay. Hallelujah! Salamat sa iyo, o aking Diyos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Tapat ka kailan paman, hindi mo ako iiwan. Mga pangako mo'y aking panghahawakan. Ang iyong mga salita, Panginoon, laging maaasahan. Laging maaasahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, tinubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, ika'y papupurihan. We praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, ikaw lamang ang dakilang Diyos, wala nang iba. Sabi natin, Diyos na dakila, Diyos na puno ng pagpapala, karapat-dapat na siya'y pasalamatan. Ngalan niya ay aking itataas. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Salamat, biyaya mo'y nag-uumapaw. Salamat, tinubos ang aking kasalanan. Salamat, O Jesus, ika'y papupurihan. Ika'y papupurihan. Iyan ay ang Panginoong Jesus. Ika'y papupurihan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ba ay naniniwala na itong darating na bagong taon ay patuloy ang pagpapala sa ating buhay? Amen. I-claim natin na bubuhos ang biyaya sa ating buhay. Hallelujah. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong paggagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala. Amen! Ang pagpapala ay ulan. Ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Sa iyong kabutihan kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalaga ang pagsamba sa'yo'y walang hanggan. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan
uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, ang bayang Pilipinas. O Diyos, O Diyos. Amen. Kami ngayon nagkakaisa upang sumambag pasalamatan ka. Isang puso't isang layunin sa bayan. Ikaw ang purihin. Hallelujah! Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala Sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Tayo po ay umawit ng la 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 la. Hallelujah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos. Purihin. Ulan! Pagpapala, uulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Maaari po ba nating i-share ang blessing sa katabi natin? Sabihin po natin, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Amen! Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Ulan ng pagpapala. Ngayong darating na 2025, babahan ng biyaya sa ating buhay. O Diyos. Minsan pa, uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. O Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil matatanggap natin ang mga pagpapala sa darating na taon na to, tayo po ay magpapasalamat muli sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag
Diyos, salamat po, Panginoon. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo. Hallelujah. At sa tagumpay na aking natamo sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Ihayag natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dakila ka, Panginoong Jesus. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang ating Diyos, kaya huwag tayong magsawa sa patuloy nating pasasalamat sa Kanya. Ngayon po ay darako tayo sa mensahe na manggagaling sa ating Panginoon na i-deliver ng ating mahal na pastor, Pastor Melvin Dizon Bisda. Bago siya umakyat ay ating ipanalangin siya. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming Pastor Melvin Dizon Bisda po, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na paggabay ninyo sa Kanya, ang pagbibigay ninyo ng katalinuhan sa oras na ito po, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang aming madakila sa buhay niyo po, Panginoon, at tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming mga papuri pasasalamat sa buhay ng aming mahal na pastor po, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, kayo na po ang tumugon sa pangangailangan niya, financially, materially, spiritually po, Panginoon.
Naway ang mensahe sa araw na ito, sa oras na ito po, Panginoon, dalangin namin na aming maunawaan, itanim po ninyo sa aming mga puso po, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban na aming marinig po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming pagbubulay-bulayan, na ang inyong anak ay inyong gagamitin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy New Year po. Ayan, ganyan din sa ating mga kapatiran na nasa online. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year po. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Para napakabilis lang ho talaga ng panahon. Parang kailan lang tayo po ay pinangunahan ng ating mahal na pastor, Pastor Archie, sa tema ng Panginoon na pinagkaloob sa kanya, yung krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, at sigasig. Sabi nga po sa aklat po ng Mateo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sa sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Purihin ng Panginoon sa buong taon na nagdaan. Sino ho dito ang walang pinasan na krus? Halos lahat po tayo, talagang meron tayong sari-sariling pasanin, pero purihin ng Panginoon sa habag at grasya niya, ang lahat ng ito ay ating napagtagumpayan dahil kasakasama natin ang Diyos. Marami pong sa ating mga kababayan o baka maaring ilan sa atin dito, kumpleto na ho ba natin yung mga prutas na bilog? Napadaan lang po ako dyan sa Balante. Napakadaming stall. Talagang after ho nung restaurant doon, hanggang dito sa may barangay hall, ang dami. Tapos makikita nyo nga ho, iba't ibang klaseng prutas. Natatandaan ko nga po, nung bata naman ho ako, wala pa ho nung kiyat-kiyat eh. Di ba, recently na lang ho yan, yung mga kiyat-kiyat. Tapos, siyempre, yung mga imported na prutas na bilog, katulad po ng kiwi. Nung araw ho, di ba, mga bilog lang naman ho natin nun. Yung mga chiko, di ba, mansanas, ubas. Pero ngayon, ang dami. At ilang prutas sa bilog nga ho ba yung kinukumpleto? 7. Sino kaya nagtakda ng 7 na yun, So, kumbaga, marami ng aligaga at nakakalungkot lamang kasi ang kanilang kapalaran for next year, inaatang nila doon sa pagkumpleto ng bilog na mga prutas. Pero tayo, purihin ng Panginoon kasi sa taon na lumipas, nabigyan tayo ng katuruan, ng aral na ang ating pag-asa lagi lamang nakalagak sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, kung wala ang Diyos sa atin, wala ho tayong magagawa. Kahit na sabihin ho natin na makumpleto pa natin yan, lahat ng uri ng prutas, pag-ipunan, yung mga mamahaling prutas pa ang ating mabili, maganda ho sa katawan yung prutas, wag lang ho sobra. Pero hindi ho doon nakasalalay ang ating kapalaran sa taong paparating. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umaga, ang salita po ng Diyos, ang mensahe po ng Diyos na ipaparating po sa atin ay nasa aklat po ng mga awit, 72, 1 hanggang 7. Samahan niyo po ako na basahin ito. Ang sabi po dito, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niya'y dakila,
Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad, ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Verse 6, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagbasa po ng iyong salita. Salamat sa pribileyo at kalayaan na patuloy po namin natatamasa na makapagbasa, makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, kasama ang banal na Espiritu na bigyan po kami ng karunungan, katalinuhan, at kaunawaan, Panginoon, sa mga bawat salita mo na narinig ng aming mga kapatiran, maging sa mga makakapanood ng online service na ito, na matanggap po ng bawat isa ng may kagalakan sa kanilang mga puso at isipan. Sa pangalan ni Jesus, maging ang inyong lingkod, Panginoon, na siyang magdadala ng iyong mensahe, sa ilamang po, Panginoon, ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalino at katapangan upang ang mga salita mo, Panginoon, maihayag ng naayon sa iyong kalooban, katuruan, at higit sa lahat ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi nga po sa tema po natin ngayong taon na magtatapos na ang ating 2024, Krus ni Jesus, Kabanalan, Runong, Ugnayan at Sigasig. At bilang Kristiyano, tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang mandato. Mandato na kung saan ito ay dapat nating malakaran at makita ito sa ating buhay bilang mga anak, lalo na bilang kanyang lingkod. Sabi nga po sa ating binasa kanina, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. At sabi sa verse 4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa susunod na lahi namin, mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Tayo po mga Kristiyano ay mga tagatanggap po tayo ng katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga po nagpupurit papasalamat tayo kasi ang ating simbahan, ang Peace of Harvest Christian Ministry, noon pa man, nung ito ay itinatag, isang naging instrumento ito upang matanggap natin yung mga katuruan at yung mga bagay na ginawa ng Diyos simula't simula pa man. At ito ay hindi nagtatapos na sa atin lamang. Tayo ay mga disipulo, mga mag-aaral na sumusunod or masugid na sumusunod sa mga itinuturo sa atin. Sino yung mga nagtuturo sa atin? Siyempre, ang ating mga pastor, ang ating sa panahon noon, si Pastor Chito, sa sundan ni Pastor Noli, at ngayon naman sa kasalukuyan, nasundan ng ating mahal na pastor, si Pastor Archie. Hinihikayat ng salmista ang mga mamayan ng Diyos na makinig at sabihin ang ibang tungkol sa narinig nila. Ito ho yung mga bagay na dapat nating minamarites. Yung salita ng Diyos, hindi yung kung ano-ano mang bagay na walang kabuluhan. So, kung ano man ang ating aral na natatanggap dito, sa Bible study, sa prayer meeting, lalo na po sa Sunday service, tama lamang po na ito ay ipamalita at ihayag din ho natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa mga pamilya ho natin, sa mga katrabaho at kaklase, o sa komunidad na ating na nilalakaran. Sa ating konteksto sa panahon ho natin ngayon, naririnig natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at inaatasan tayong magdisipulo para masiguro na ang mga naririnig natin ay maituturo at maipapasa natin sa susunod
na lahi o sa next generation. Para sa ating mga Kristiyano, ang lahat ng daan ay patungo sa Diyos, ay patungo sa pagdidisipulo. Parang hindi ho tayo, di ba po, sa buhay ho natin, hindi naman ho tayo nanatiling bata. Lalo na sa mga nakakatanda ho dito, di ba? Dumating ho yung pagkakataon na tayo ay nagkaroon na ng desisyon para sa ating buhay. Dumating ang pagkakataon na tayo ay gumaganap na ng ating tungkulin bilang isang magulang na din. Di ba? Hindi naman ho tayo nanatiling na alagain ng ating mga magulang. Dumating ang pagkakataon na tayo ay tumayo sa sarili nating mga paa at tayo na ang, somehow we can say na tayo na ang gumagawa ng landasin natin. Kaya nga importante na talaga tayong mga magulang na maturuan natin ang ating mga anak nang naayon sa katuruan at kalooban ng Diyos para hindi nga sila maligaw ng landas. Nakakalungkot lang kasi, di ba po, may mga lumalaki na parang ang layo dun sa ugali o dun sa behavior ng magulang nila. Kaya di ba ho tayo bilang tao, pag may batang mabuti, tapos pag nalaman mo na ang magulang niya, talagang kilala mo rin naman na mabuti, ano yung sinasabi natin? Kaya naman pala, anak pala ni ganito yan. Kaya naman pala ang buti niyan. Tapos di ba pag meron namang pasaway, tapos kilala din natin yung magulang niyan, kaya naman pala, siyempre, kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya tayo, bilang nakatatanda or bilang mga magulang o bilang Kristiyano, obligasyon din natin or mandato din sa atin na maipahayag ang salita ng Diyos, ma-share yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. At hindi lamang iyan manatili sa atin. Parang kumbaga, di ba nga, sabi, laging naririnig din natin, yung love is sharing. So kung hindi mo ma-share din yung mga kabutihan ng Diyos, mananatili sa iyo yun, parang para saan pa na ikaw ay nakatanggap ng pagpapala kung hindi ka namang matututo ding magbigay ng pagpapala. So ngayong umaga ang ating pong tignan, ang ibig sabihin nito at kung paano natin maisasapamuhay yung mandato na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Una, lahat tayo ay dapat maturuan tungkol sa Diyos at madisipulo. Meron ho ba ditong nakakilala sa Diyos? Nung nakakilala ho kayo, talagang alam nyo na kagad ang doktrina na dapat nating malakaran. Nung nakakilala kayo at nung tumanggap kayo at tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesus, naunawaan nyo na ho ba talaga kaagad na bukod sa pagiging Panginoon at tagapagligtas, kung ano ang katangian ng ating Diyos? Di ba po hindi? Sino ho nagturo ho sa atin yan? Yung ating mahal na pastor. Yung mga ginamit ng Diyos, mula umpisa kina Pastor Chito, kina Pastor Noli, sa kasalukuyan kay Pastor Archie, sa ating mga leaders, na iyan, kumbaga, naituro sa atin at hindi natin namamalayan, kaya pala ganun din sila, talagang parang minomonitor tayo kasi yun na pala yung pagdidisipulo. Ibig sabihin, ini-equip tayo, tinuturuan tayo ng mga katuruan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita para maging isang matatag na Kristiyano. Sabi nga, hindi tayo manatiling baby Christians. Ano po sabi sa 1 hanggang 3, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kumbaga hindi ito basta marites lang, kasi nangyari na ito nung una. Kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Unang-una, tayo ang mga tagatanggap at mag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay kinailangang magbasa, mag-aral, at lumago sa ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos.
Lagi hindi pinapaalala sa atin ni Pastor, hindi naman natin kailangan kabisaduhin page by page ang Bible. Pero dapat maunawaan natin ang katangian ng ating Diyos, maunawaan din natin, matutunan natin ano ba ang role natin bilang Kristiyano. 'Di ba? May kanya-kanya ho tayong pagtawag eh. Maaring ilan ho sa atin tinawag na maging song leader. Maaring ilan ho sa atin dito tinawag na tagapagturo. Pero meron tayong mandato na tayo sa sarili natin, lalo-lalo na sa ating pamilya, na tayo ang magsishare. Alam nga namang imbitahin ko pa si Pastor Archie, Pastor, baka ho pwede kayo sa bahay namin ng 1 linggo kasi kailangan maturuan yung mga anak. Hindi ho ganun eh. Tayo ho yun. Kasi ang role ng pastor, mapangalagaan tayo dito sa simbahan at mapakain tayo ng espiritual ng mga masusustansang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng mga nauna sa atin na nakakilala kay Kristo upang tayo ay lumago sa ugnayan natin sa Diyos. Hindi yung kaya tayo naging Christian kasi may ugnayan tayo doon sa kapatiran na nag-invite sa atin na meron pala tayong kapakinabangan dahil nagbibigay siya sa atin, kaya lang pala tayo umaattend. Kaya lang pala tayo nasama dito sa Peace of Harvest Christian Ministry. Dapat ang ugnayan natin, hindi doon nagtatapos. Yung ugnayan natin sa Diyos, yon ang dapat na lumago, ng lumago, ng lumago. Sabi nga, parang kahit sa hirap at ginhawa, hindi mapapatid yung ugnayan na yon. Bakit? Kasi makapangyarihan ng Diyos natin eh. Kasi di ba po, sa tao, pag tayo sa tao umaasa, at 100% ka na alam mo, ipoprovide niya yan, pero pag biglang dumating ang pagkakataon na hindi na kaya ng taong mag-provide sa'yo ng pangangailangan mo, eh nandun dumarating yung pagkakataon na parang nawawala na tayo ng kalooban. At ang masaklap pa, minsan dumarating pa yung time na nagkakaroon pa ng sumbatan. Nasasabi pa, kaya naman gato ganyan ikaw naman, kaya ka naman din tumutulong sa amin kasi alam mo may kapakinabangan ka rin sa amin. Which is hindi dapat. Tayo sa Diyos, wala ho tayong may pagmamalaki. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay ho natin, wala ho tayo dito ngayon. Ano man ang ating posisyon, ano man ang estado ng ating mga negosyo, o katayuan natin sa simbahan, kung wala ang habag at grasya ng Diyos, hindi iyan mapangyayari. Sinasadya nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa atin sa pamagitan ng mga taong nagtuturo sa atin na sundin siya. Kumbaga kung ibabahagi ko yung pagkakataon na paano nga ba ako nakakilala sa Panginoon, napakahaba ho ng proseso. Kasi elementary pa lang ho ako, I think mga nasa grade 5, grade 6 po ako. May nagba-Bible study na sa bahay namin. Pero nakatanggap po ako pagka-graduate ko na po ng high school eh. At parang nandoon pa rin nung una, talaga mararamdaman mo na grabe. Parang weekly yun eh. Pero bakit nung ko lang na-realize na kailangan ko palang tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Kasi ang alam ko noon, basta umaattend ka, basta nagsisimba ka, ligtas ka. Nagulat lang ako, bigla akong tinanong nung leader namin ng youth, biglang tinanong niya ako. Sabi niya, Brother Melvin, pag ikaw ba namatay ngayon, saan ka ba pupunta? Sabi ko, siyempre, lakas ko ng loob ko. Siyempre, sa langit. Tinanong niya ako, bakit? Nung mga panahong yun, nanuho ako nun eh. Parang dual citizen ho ako nun. Kasi umattend ako sa MFBC sa umaga, sa hapon, sa Aglipay. Kaya sabi ko, umattend naman ako ng church. Sabi ko, nagsaserve naman ako. Ayan, katulad ngayon, nandito ako sa youth fellowship. Then doon niya itinuro, doon niya inexplain. Siguro kung sa sanlibutan, parang pwede pa nga niya ako siguro sumbatan na grabe, grade 6 ka pa lang, nagba-Bible study ka, tapos ngayon hindi mo alam kung bakit ka mapupunta sa langit.
Eh, ilang taon yun? Di ba, from grade 6 to 4th year, 4 na taon ho yun eh. O 5 taon, di ba po? So, wala, naiyak na lang talaga ako noon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kasi, paano kaya kung kinuha na ako ni Lord noon bago pa ako matabihan nung kapatiran na yun? Di ba po? Di malamang, nagbo-bonfire na ako sa impyerno noon. So, purihin ang Panginoon. Ano po yung pangalawa? Lahat tayo ay dapat magturo sa iba tungkol sa Diyos at tulungan silang sumunod. Tingnan niyo po, no? Nung una, lahat tayo ay dapat maturuan tungkol sa Diyos at madisipulo. Dahil natuturuan na tayo, nadisipulo na tayo, ngayon naman, lahat tayo ay dapat magturo. Take note. Sabihin natin, lahat tayo. Okay. Lahat tayo. Hindi sinabing ang pastor o ang board of elders o ang mga leaders ay dapat magturo tungkol sa Diyos at tulungan silang sumunod kay Jesus. So may mga gampanin ho tayo. Sabi po sa verse 4 to 6, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa susunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa nitong niyang dakila. Mayroong siyang patotoo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Lagi ito sa kanilang mga anak. Pangalawa, ang dapat nating ipasa ang nalalaman natin at ituturo ito sa iba. So, paano tayo makakapagbahagi kung wala tayong natutunan? Or kung hindi tayo nag-aaral sa atin, yung personal na devotion ho natin, na lalo ho tayong mapalapit sa Diyos. Diba? Hindi naman ho tayo makakapagbigay kung wala ka ibibigay. Gayan din ho yan. Maraming principle ho yan, di ba po? Marami sa aspeto ng ating buhay. Hindi ka makakapagbigay ng pagpapalang material kung wala ka ring pagpapalang natatanggap. Or kung wala ka ring, yung hindi mo pinagtrabahuhan. Di ba po, hindi naman tayo tinuturuan ng Diyos na pagising mo sa umaga, dudulog ka na lang at lalapag na lang sa hapagkainan mo yung pagkain. Di ba lahat naman ho yan pinagtatrabahuhan? Sino yung mga kabataan dito? Tiyak, na to eh. Common na naririnig nyo na to sa mga nanay nyo, no? O kaya sa mga magulang nyo pagkain tatamad-tamad tayo. Di ba? Hindi pinupulot ng pera. Lalo na pagka nakita yung kainan, di ba? Yung dami natitira. Ako isa ho yan sa natutunan ko. Salamat sa Diyos sa buhay po nila Mima, nila Dida. Kaya rin ho ako tumaba ng husto dati eh. Kasi lumaki ko ng talagang dapat ang pinggan mo, kulang na lang. Ilalagay mo na doon sa lalagyan. Kailangan simut yun eh. Tapos ano yung mga turo na kung ano yung nasa lamesa, yan ang kakainin. O kung gulay yan, no choice ka, kain ka. Kasi pagka nag-ina-inarte ka, gutom ka. Kasi walang bubuksang delata. Walang hotdog na kukunin sa rep para iprito. O sige, yan na lang kainin mo kasi hindi ka pala kumakain ng gulay. Wala. Talagang kung ano yung nasa pagkainan. Bakit? Kasi biyaya ng Diyos yun. Di ba po? At hindi yan basa-basa lang pinulot. Kahit sabihin natin sa mga taga-Puray, di ba? Ay, pinipitas lang ho namin yan. Pero sino nagtanim? Di ba kayo din? Di ba pinaghirapan nyo rin yun? Kasi yun ang tinuturo ng Diyos. Hindi tayo tinuturoan na maging tamad ng Diyos eh. So sa buhay spiritual, ito din na itinuturo sa atin. Lahat tayo ay dapat magturo sa iba tungkol sa Diyos at tulungan silang sumunod sa Kanya. Paano natin maibibida ang Diyos kung hindi natin kilala ang Diyos? Di ba po? Paano mo maibibida yan sa katrabaho mo? Hindi mo kilala. Kaya nga importante tayo bilang Kristiyano, nandoon yung ating patuloy na pag-aaral. Sabi nga, continuous learning tayo. Even ang mga tagapagsalita ng Diyos, hindi naman yan yung parang, linggo lang. Sige.
Nag-aaral at nag-aaral. Nagbabasa at nagbabasa. Nakikinig. Buti nga po ngayon, medyo parang konbinyente makapakinig. Kasi di ba po, parang sa atin lang, may mga ilang kapatiran ho tayo dito. Yung iba, umuwi ng probinsya. Isipin ho ba natin, ay, hindi na sila makakapakinig ng salita ng Diyos. Naka-record ho ito eh. So, once na i-live stream yan, makakapakinig sila ng Diyos. Nung araw, wala hong ganyan. Kaya pag absent ka, may na-miss ka. Di ba po? Kaya lang, minsan nagagamit din ng dyablo yan. Bakit? Ay, maulan. Katamad bumangon. Di bale, may online naman. Panonoorin ko na lang mamaya yung service. Di ba po? Pero iba pa rin yung magkakasama ho tayo dito. Sabihin natin ang iba tungkol sa Diyos at sa kanyang mga nagawa. Nagawa kanino? Sa ating mga ninuno. Nagawa kanino? Nagawa sa ating buhay. Hindi dapat huminto sa atin ang ebanghelyo at gawain ng Diyos. Dapat tayong tumugon sa kanilang komisyon, sa dakilang komisyon ng ating Panginoong Hesus ng may pagsunod, ng may pagmamadali at may katapatan. Kaya nga, di ba po, dapat maging masigasig ho tayo sa pagsunod, sa pagbida sa ating Panginoon. At sabi nga, kumbaga, bakit nga ba mahalaga na talagang ito ay maituro natin at ma-share natin? Imagine niyo sa pamilya niyo, tanggap niyo ba na kayo lang ang maliligtas? Na pag dumating ang takdang panahon, magkakasama ang lahat ng mga Kristiyano, including you, pero yung pamilya mo hindi mo na sharean, yung pamilya mo hindi mo naturuan, paano na sila? Di ba po? Parang okay lang ba na ikaw lang ang ligtas? Di ba po? So, yun, importante po yun sa atin. Kaya importante na yung mga na-share natin, yung mga kakilala natin, mga pamilya natin na naisama natin, hindi doon nagtatapos ang ating tungkulin. Kailangan din natin silang tulungan na magturo din ng patungkol sa Diyos. Or tayo yung maging instrumento ng Diyos or maging isang magandang halimbawa na paano ba natin siya na-sharean. Siyempre, kung paano ho natin siya na-sharean ng salita ng Diyos, chances are, yun din ang kanyang gagawin. Di ba po? Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin na, ay, hindi yan ang pagtawag ko. Iba ho yung pagtawag sa ministeryo ng Diyos, sa simbahan, sa personal na mandato ho natin bilang Kristiyano. Amen. Pangatlo, sabi po dito sa sa lahat ng lahi na ito'y dapat iaral at ang kang susunod pa ay marapat na turuan. Kaya importante po na talaga bahagi po natin ito sa mga next generation, sa ating mga kabataan. Lahat naman ho tayo dumating or dumaan sa pagiging kabataan. So kung ano man yung mga aral na natanggap natin, darating ang time, kayo na yung naririto, yan din ang inyong ituturo sa kanila. Pangatlo, dapat nating turuan ang mga tinulungan nating sumunod sa Diyos kung paano rin nila matutulungan ang iba. So parang titignan ho natin, hindi ho talaga nagtatapos. Umpisa, tinuturuan natin sila. Pangalawa, kumbaga, dapat nating maituro ang tungkol sa Diyos sa kanila. Akala natin tapos na. Hindi pa pala. Kasi dapat pa rin natin silang turuan yung mga tinulungan natin na sumunod sa Diyos kung paano rin nila matutulungan ang iba. Natatandaan ko po, sila Mrs. Cruz, yung alam ko taga dito lang po yun eh. Tangerine po. Siya po yung nurse ng kumpanya na pinapasukan po nila Tito Francis, nila Sister Pengi. So, siya po ang ginamit ng Diyos para makakilala. Kasi siya yung ginamit ng Diyos doon para magkaroon ng Bible study sa kumpanya. Tapos, na-invite na kami. Tapos, natatandaan ko po noon, siguro mga 1 buwan ho yun, sinusundo pa ho kami. Ang Calvary po,
dito po yan, di ba? Ang Church ng Calvary. Taga-Tangerine ho sila. Pero susunduin pa kami sa Santo Niño. Ganon nila kami dinidisciple nun. Tapos, pagkatapos sa simbahan, nihatid uli kami. Tapos dumating nga yung time na in-endorso kami sa MFBC. Kasi nga walking distance lamang po. So, ayun yung isang nakita ko na napakagandang ehemplo na pinakita sa amin ng Diyos na hindi lang pala basta ka makapag-invite kasi patuloy yung pag-alaga or yung pagturo na kung paano nga namin maisa sa pamuhay at paano kami patuloy na lumago sa pananampalataya. At nagkaroon nga na doon kami naging church member sa MFBC. So, kumbaga doon yung una. Kailangan nating gawin ang bahagi natin para makilala ng susunod na henerasyon ang Diyos at mahalin din siya. Sabi po sa verse 6, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang kang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asay ilagak nila sa Diyos. Hindi o sinabi diyan na ang matatag na pag-asay ilagak sa 7 bilog na prutas. Sabi diyan, ilagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi mo talaga makakalimutan pag kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo makakalimutan yung mga kabutihan ng Diyos na sa isipan mo, parang hindi mo na malalampasan, pero andun ang habag at grasya ng Diyos na pagtagumpayan mo yung isang matinding pagsubok. Hindi lamang ho, kumbaga yung mga Bible stories ang ating kayang ma-share. Kasi tiyak kikilos at kikilos, gagawa at gagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun yung isang bagay na maipapahayag natin, yung testimony natin sa mga katrabaho natin, sa komunidad na ating kinikilusan. Naipasa sa atin ang ebanghelyo ng may katapangan at sakripisyo mula sa panahon ng 12 disipulo hanggang sa taong nagsabi sa iyo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kung titignan ho natin, ano ang mangyayari kung isasarili ho natin yung kaligtasan at yung pagtuturo at pagdidisipulo na nag-stop na sa atin. Sabi nga po, di ba, parang networking ho tayo. Hindi ho pwedeng mapatid, lalong-lalo na sa pamilya ho natin. Dahil yung pamilya ho natin, yan ho yung ating Jerusalem. Yan, dyan ho muna tayo mag-evangelize hanggang sa magamit na tayo ni Lord. Magulat na lang tayo, parang pag tinanong siguro bawat miyembro dito, sino nag-invite sa'yo rito? Di ba po? Parang hindi naman tayo tinatarahan ni pastor. Di ba na dati, each one bring one. Pero sa mga ibang samahan, talagang meron pa silang tinatawag na G12. Tapos may parang grading system yan. Ilan na ba nadala mo? Tayo, hindi ho tayo ganun dito. Hindi ho ganun ang tinuturo sa atin ni pastor. Ang tinuturo sa atin ni pastor, magamit ang salita ng Diyos na mabago ang buhay natin, yung personal na relasyon natin sa Diyos, maging maayos, kasi sa kilos at gawa natin, isang way na huyan ng Diyos para tayo ay makapaghayag ng Kanyang salita. Makita ang kabutihan, ang mga mahiwagang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. So bakit nga ba natin kailangan manatiling matatag o tayo matatag sa pagtulong sa iba na kailangan din magdisipulo din? Kasi nga, ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat. Kung mananatili lamang ho yan sa atin, hindi ho tayo nakakalakad sa kalooban at katuruan ng Diyos. Okay, so recap po tayo. Ngayong umaga, ang ating mensahe ay sa aklat po ng awit, 72:1-7, at ang ating mandato hindi ho natatapos bilang Kristiyano habang tayo ay nabubuhay. Tayo man po ay
Papatapos na yung taon, pero purihin ng Panginoon kasi mananatili ang mandato ng ating Diyos sa atin. Una, lahat tayo ay dapat maturuan tungkol sa Diyos at madisipulo, which is nagagampanan po yan ng ating mga pastor, simula pa kay Pastor Chito, kay Pastor Noli, kay Pastor Archie, na talagang natuturuan ho tayo at nadidisipulo ho tayo bilang Kristiyano. Pangalawa, lahat tayo ay dapat magturo sa iba tungkol sa Diyos at tulungan silang sumunod kay Jesus. Lahat tayo ay dapat magturo sa iba tungkol sa Diyos at tulungan silang sumunod kay Jesus. At pangatlo, dapat nating turuan ang mga tinulungan nating sumunod sa Diyos kung paano rin nila matutulungan ang iba. Importante po yan. Sabi diyan, dapat nating turuan ang mga tinulungan nating sumunod sa Diyos kung paano rin nila matutulungan ang iba. Ayan. So, sabi nga po sa ating tema, papatapos na po ang 2024, pero ang ating tema, banggit nga rin po ni Pastor Archie, hindi naman din po iyan magtatapos. At yan ay magpapatuloy dahil yan ang mandato ng Diyos sa atin. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sabi nga po sa aklat po ng Mateo 28:19, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Iyan ang mandato ng bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, sa pagpapaalala sa amin bilang Kristiyano at mga anak mo, Panginoon, na may mandato kami na dapat na sundin, na maipahayag, makapagturo ng iyong salita sa aming mga mahal sa buhay, sa pamilya namin, Panginoon, at higit sa lahat, matulungan sila, Panginoon, na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban, at sa amin din, Panginoon, bilang mga anak mo, patuloy, Lord, Panginoon, na ipaalala niyo sa amin na kung wala po kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Sa habag at grasya mo lamang po, Panginoon, kaya kami nakakatayo, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po kami, instrumento, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Hindi po namin kailangan maging pastor, Panginoon, kundi maunawaan lang namin, mapag-aralan namin, matutunan namin, Panginoon, ang mga aral na aming natatanggap sa aming simbahan sa pamamagitan po na aming mahal na pastor. At ito ay maipahayag din po namin sa mga nakakasama ho namin sa trabaho, sa eskwela, at higit sa lahat sa aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Lord, bigyan niyo po kami ng katapangan, lalo na sa panahong ito na sunod-sunod ang mga family reunion, magamit po namin ang pagkakataong ito, Panginoon, na maibida ka namin, ma-share namin, Panginoon, ang kabutihan, ang kadakilaan, ang pag-ibig mo na pinagkaloob sa bawat sa amin. Kaya Lord, dalangin namin sa patnubay gabay ng banal na Espiritu, lahat ng mga aral na ito, aming malakaran, makita sa aming buhay, marinig sa aming pananalita, makita sa aming mga kilos at gawa. At higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang maluwalhati. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po, hello. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Ipanalangin po ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat sa oras nito po, Panginoon, sa natapos na mensahe po, Panginoon, na hindi titigil sa amin ang inyong mga salita, bagkus ito i-share namin sa iba. At sa gayon din po, Panginoon, hindi rin kami titigil sa pagsiservisyo sa inyo. Ngayon po, Panginoon, ay gagampanan namin ang aming isang pinakamahalaga rin na
si serbisyo sa inyo ang pagbibigay po, Panginoon. Naway kasihan po ninyo ang aming pagbibigay po, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa inyong harapan po, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyayang ito na aming tinatanggap po, Panginoon, na hindi lang mai-share sa inyo po, Panginoon, mai-share din sa amin mga kapatiran. Salamat sa mga biyaya, patnubay, pag-ibig, paggabay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, ako'y tapat. Ikaw, Jesus. Ay aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Bubuhos ang biyaya, babahan ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Ngayon po ay papatiin natin ang mga magdaraos ng kanilang mga kaarawan. December 31, happy birthday, Sister Vicky Bisda. January 3, Brother Neil Raduban. Wala na. Sa anniversary? Wala. Ngayon po ay wala na yung iba. Tinatawagan po yung mga natawag na pumunta sa harapan at ating ipapanalangin ng kongregasyon para sila ipagpalain pa. Ipanalangin po natin sila. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama nyo sa aming mga kapatirang nasa inyong harapan, Sister Vicky at si Raduban po, Panginoon. Itinataas namin sila sa inyo po, Panginoon, na salamat po, Panginoon, sa natapos na taon na kanilang tinahak po, Panginoon. Dalangin pa namin po, Panginoon, na sa darating pang taon na kanilang tatahakin pa, na kayo po ang sumama sa kanila. Pagpalain po ninyo sila, bigyan ng katagumpayan, at higit sa lahat, tulungan niyo sila po, Panginoon, magtagumpay sa buhay espiritual nila, at higit sa lahat, magamit niyo sa inyong iglesia po, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila, sa lahat ng mga pagpapala, pag-ingat, pag-gabay, pag-ibig niyo sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating announcement, element bearer sa January 5, Sister Arlene Jimenez, Sister Lisel Dumagit, Sister Maluluklukan, Sister Juliet Bautista, Sister Alice De La Rosa, Sister Linda Soriano, Sister Jean Cariaga, Sister Lisa Palomar. Ang presider sa January 5 ay si Sister Linda Soriano. Tithes and offering, Sister Vicky Bisda. Ang flower bringer, Sister Juliet Bautista and family. Patuloy ang ating Bible study. Naway umatin po tayo tuwing Wednesday, 7 to 8 ng gabi. Sa prayer meeting natin ay patuloy tuwing umaga, 5 to 6 a.m.
At sa gabi po ay Friday, Saturday, Monday. 8 to 9 p.m. Wala na. Bago po tayo magtapos ay tinatawagan po natin si Pastor Archie Rizos para sa ating huling panalangin at bendisyon. May annual planning po ang lahat ng mga ministry heads at gayon din naman po ang lahat ng mga elders po. Kaya mag-remain lang po, mabilis lang naman po ito for 2025. Ito na po yung ating tema sa 2025, matuwid kay Kristo, mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, winawaksin natin ang masama, and letter D, dumudulog sa panalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami at napakaganda po ng pagpasok ng taong 2024. Patuloy na hinubog nyo, pinanday ninyo, at ipinakita nyo po sa amin, Panginoon, ang mga kamalian namin. Kaya kami po'y natuto at patuloy na natututo, Panginoong Ama, for 2025. Panginoon, kailangan namin ang katwiran ng inyo pong salita sa bansa na ito at magsisimula po ang pagiging matuwid sa bawat isa. Kaya maging ilaw kami at maging asin po kami ng sangkatauhan po, Ama namin. At gayon din naman po ang prayer namin, patuloy nyo po na i-bless ang lahat po ng uuwi sa kanilang mga tahanan. Pagpalain nyo po, Panginoong Ama, ang lahat po ng mga aalis, bibili po ng kanila pong mga mapagsasaluhan, ang lahat po na magse-celebrate ng bagong taon, at lahat ng papasyal po. Gabayan nyo po ang lahat ng mga pamilya po na pupunta sa iba't ibang lugar. And as we pray right now, Lord, inihiling namin po ang inyo pong direction for 2025. Tulungan niyo po kami ng mga pinuno ng church na ito na ibigay po ang lahat po ng the best namin for 2025. Hindi namin alam, Lord, kung kailan ka darating. Hindi rin namin alam, Panginoong Ama, kung kailan mo po kami kukunin. Ang tanging nalalaman namin, hanggang kami malakas, hanggang kami po'y buhay, hanggat kami mapagkakataon po, Panginoon, maglilingkod po kami, papahayag namin ang lahat ng inyong mabuting balita. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ang pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoon, ang panalangin po ni Moses sa lahat ng Israelita ay binibitawan ko po sa lahat ng inyo pong hinirang sa Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gayon din po ang panalangin po ni Jabez, Panginoon, iniiwan ko po sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming gagawin, patuloy na palawakin mo ang lahat ng aming nasasakupan. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, for 2025 at ingatan niyo po kami. Binibitawan ko rin po ang panalangin ni Haring David sa lahat po ng mga hinirang ninyo at gayon din naman po sa church na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. Isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Praise God. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mensaheng inihatid sa atin. Magkita-kita po tayo next year. Amen? Oh, next Sunday po yun. O, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, umawit po muna tayo. Pasalamatan na natin ating Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Tayo'y magpasalamat. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti.
Salamat sa inyo, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang taon. Amen! Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year! Walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Amen! Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti, mas mainam, mas mainam, mas mabuti, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat! Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Happy New Year po sa bawat isa. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. See you next year.